Uy! Ano yan? Ano yan? Oh, Ano yan? Ano yan? Ano yan? Uy! yan ba yung ano? Pupuntahan natin ngayon? Ano ba yun? Parang familiar to. Ano to? Ano yun eh? Oo. Sobrang ganda pa ro. Parang Ano familiar ba to. may kita dyan, par? Ano ba to? Oh, Ito ba yung Casa Manila? Ay, picturean nyo, pre. Picturean nyo. Oo nga, Picturean nyo, ito picturean nga. nyo. So, meron tayong admission fee na kailangan bayaran. So, for regular customers, meron tayong 75 pesos na kailangan bayaran. And for the senior citizens, students, and PWDs, may 50 pesos na kailangan bayaran. Wait lang. Ayusin ko lang guys. Kitang-kita yung purse natin ah. Asan ba tayo ngayon, Brad? Tingin mo. Parang nasa museum ata tayo ngayon eh. Ano ba tawag sa museum na to? Nandito tayo ngayon sa Casa Manila. Located tong Casa Manila sa Intramuros. Inside Intramuros. So itong nakikita niyo sa background namin. Napanood niyo ba yung yung General Luna? Dito kung saan binaril si General Luna. Dito yun, guys. Siya pinagtulungan. So, ito yung interesting na tanong. Ano ba yung mga part sa loob ng Casa Manila? Ano ba? Ano nga bang ba? makikita natin? So, yung unang-una, yung entrance, is yung tinatawag nating entresuelo. Tama ba? Entresuelo ba ang tawag? O yung tinatawag na mezzanine. So, this is the entresuelo or mezzanine of the house. That contains a waiting room for the tradesmen, an office, and some bedrooms, usually provided for the extended families. Then next naman, yung tinatawag na despacho. Ano nga ba yung despacho? Despacho naman, ang nasa loob nun ay yung mga pag-notary. Next part naman ay yung diba yung isa, meron pang isang maganda eh. Yung papunta na sa second floor, which is yun yung kaida or antesala. Or for short, yung sala na tinatawag. So doon daw ginaganap yung mga entertaining entertaining room siya. Doon natin nagsasama-sama, nagsasalo-salo. Next naman, ano ba ang mga iba pang interesting parts doon sa loob ng casa? Pag akyat mo mismo dun sa taas, makikita mo yung interior. Napansin mo ba yung interior architecture? Yeah, sobra. Napakaganda, di ba? Napakaganda, solid. Pang-Espanyol na pang-Espanyol, di ba? Makalumang guys. Anumang makaluma. Yun, alam mo yun yung tipong puro kahoy talaga, wala pa masyadong, alam mo yung reinforced concrete, walang ganun Wow, walang ganon. Puro kahoy talaga guys. Tapos pag tumingin ka sa ceiling, di ba? May mga paintings kang makikita. Meron Yes. kang mga arts na makikita. Tama. Next is the ano yan? Oratorio. Doon, so, sa left daw ng sala, doon sa left side ng sala, is makikita mo yung oratorio o yung small chapel nila doon. So, doon sila nagdadasal, doon sila nagkakaroon ng, ayun nga, nagdadasal, nagro-rosary, mga ganon. Mga pang, Siyempre yung mga Spanish, di ba? mga religious sila. religious activities Sila yung is nagdala doon nila ng ginagawa. dito sa Pilipinas. Doon naman is, may makikita rin tayo dong blue room. Nakita mo ba yung Parang kanina? familiar lang ako sa red room eh, pero blue room hindi. Doon tayo sa blue Blue room. room. Okay, Blue room blue room. tayo. Kasi nasa ano tayo eh, Okay. pang-pass tayo Pass eh. tayo, okay. So, doon sa blue room is, ano lang siya, katabi lang din siya nung sa religious room na, like, yung religious room which is yung oratorio. Tinawag siya na blue room kasi, ang tag dito? Kulay Which blue is- siya. Oo, doon mismo sa word na yun. Blue kasi yun. Color blue Tsaka talaga pang yun. napansin niyo yung ceiling guys, parang nasa heaven ka. Ganun, may mga angels. Totoo guys, mamatay man ako ngayon. Totoo yung At saka pagka-paint. yung mga gamit din kasi doon is made of kamagong daw. So next is meron tayong kwarto principal. Kumbaga Sa modern na tira natin ngayon, ang tinatawag dyan is yung master's bedroom. master's bedroom. Yan. Actually guys, malaki yung kama talaga, king's bedroom, queen's bed, pang ganun. Malaki talaga yung kama nila. So next is the comedor.
Ito naman, sa comedor naman, dito yung dining room. So, syempre, after mo dun sa sala, which is kung saan nga nakapesto yung mga guests, syempre kakain na. Pesto sila dun sa dining room nila or dun sa comedor nila. Ang nakakapagtaka, bakit sobrang daming upuan sa comedor o yung dining room nila? Hindi natin alam kung ilang pamilya ba nandun, kung ilang tauhan ba kumakain doon, kung sino-sino yung mga kumakain doon. Diba ang ano talaga dito is yung president natin noon. Yeah. So, lagi siyang madaming bisita, maraming pumupunta lagi sa kanya. Bagay, tama. So, next naman is yung kusina. Kusina. Nakita mo yung kusina nila kanina. Napakaganda. Ang daming nakalagay. Ano tawag doon, yung parang makaluma talagang kusina. Makalumang makaluma. Alam mo guys, yung sinerge namin, ang spelling ng kusina ng mga Espanyol or ng Spanish is C-O-C-I-N-A, which is yun daw talaga yung tamang spelling ng kusina. Pero yung ngayon, yung sa atin, Chef, K na, di ba? K-U-S-I-N. Pilipina tayo. So, next is the Letrina and And banyo. banyo. Ito yung pinaka-interesting na part dito sa Nakakalokang part ng third floor banyo ng bahay nila. Yung banyo nila guys, alam mo yun, yung kubeta nila. Ang sarap umupo. may armrest. May arm chair. May yung talagang Oo. dito sa gilid. May ganun eh. Nakakapagpahinga kang ganun. Imagine mo yun. Tapos yung parang pinaka-bathtub nila. Solid. Hindi ko napansin. yung Ayan oh. bathtub. Yung bathtub, para siyang batsyang malaki. Tapos doon ka gagawa, doon ka mag-disco ba, ganyan. Ganun, tas gawa pa sa ano. Para siyang Porcelain. marmol na kahoy na ewan. Porcelain ata, Ganun. ano. Porcelain ba tawag doon? Porcelain ba basa doon? Or porcelain. Basta ganun guys. Ganun. Basta ganun. Yun yung gawa doon. Sobrang talagang, anong tawag dito? Kaya ko to. Social, pang social Social na yung makaluma ano eh. talaga. Oo. Antique na vintage, ganun. Para, yun yung tama explanation doon. So pumunta tayo sa azotea nila. Yung Mga azotea azotea. naman nila, malaki din. Nakapesto siya sa after ng kusina nila. Nakikita mo din. Pwede kang, dun ata sila nag-iisip-isip. Yung Mga ano natin. Leisure mga- time nila, pwede sila doon Oo. habang nagluluto, ganyan. Habang nagpe-prepare ng food. Yan. Yun yung mga ibang activities nila, doon nila ginagawa. So, kamusta ba yung Okay natin, naman, so pag-ikot far. natin dito sa Casa Medyo tawag dito. Feeling ko, ang kulang lang sa atin ngayon is yung tour guide talaga. Kasi syempre, hindi, At least iba pa rin pag na-explain sa atin ng mas maayos. Hindi yung talagang i-search lang natin, tapos babasahin, tapos aalamin natin kung ano yung part na to, alamin paano yung mga nangyari dyan, paano yung nangyari sa ganito. Pero at least nalibot natin, nalaman natin. May prior knowledge na tayo about sa Casa Manila. Yung mga napapanood natin, di na lang natin napapanood, napuntahan din natin. Yes, tama. So guys, kakalabas lang namin ng Casa Manila. We're done already vlogging. Bye-bye!